Hallelujah! Magandang umaga po sa ating lahat. Purihin ang Panginoon at pasalamatan natin siya sa pagdalaw niya sa atin at sa patuloy na pagsama ng Panginoon sa ating mga buhay. Amen. Salamat sa Panginoon dahil talagang tayo ay nagtatagumpay dahil kasama natin siya. Yes. Lahat ng bagay po ay ang Panginoon na nakakaalam at siya lang ang dapat natin pagkatiwalaan. Kaya patuloy natin purihin ang Panginoon sa kanyang pagsama sa bawat isa sa atin. Salamat sa Panginoon. Hallelujah. Ang ating pong pag-aaralan ngayon, mapray muna tayo. Salamat po dahil ang Ama namin nasa langit ng kapangyarihan sa lahat. Salamat po Ama dahil kasama ka namin, Panginoon. Tunay nga pong ang tagumpay namin ay mula sa iyo, Ama. Tunay nga pong wala kami magagawa kung wala ka sa aming mga buhay. Tunay nga Ama na pinakikita mo sa amin ang iyong kapangyarihan. Salamat po Ama, pagpalain mo ang mga anak mo, Panginoon, sa lugar na ito. Dalangin ko Lord, ang kalakasan, kalusugan, kagalingan ng mga lupang katawan ay maranasan ng bawat isa. Salamat po Panginoon, pagpalain mo yung mga salita sa mga ganito Panginoon. Kaming lahat, bigyan mo ng pangunawa, maunawaan namin ito Panginoon. At Lord, salamat po Panginoon. Ako bilang iyong sasalita, tulungan mo ako Panginoon, maibahagi lang ayon sa iyong kalooban. Salamat po Panginoon. Lord, ang lahat ng ito Panginoon, kayo po, ang nakakaalam at kayo po, ang tunay na makapangyarihan na siyang maghahayag sa umaga ito. Salamat po Ama, pagpalain mo ang iyong mga anak sa lugar ito. Ang dalangin sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Thank you Lord. Salamat sa Panginoon. Ang ating pong pag-aaralan ngayon ay Imperno o Langit. Hallelujah. Talagang, sabi ko nga kanina, sa ating unang pinag-aralan, sa ating Sunday School, tayo pong lahat dapat ay diretso tayo doon kung saan yung kaparusahan. Pero hindi pumayag ang Panginoon. Salamat dahil noon pa man ay may dakilang plano na siya sa ating mga buhay. Kaya tayo pong lahat ay kanyang sinasamahan. Paano ba inilarawan ni Jesus ang imperno? Paano ba niya ito inilarawan? Ang sabi niya sa Matthew 25 verse 41, ang sabi niya po, sasabihin naman niya sa mga nasa kaliwa, lumayo kayo sa harapan ko, kayong mga isinumpa, doon kayo sa apoy na di namamatay na inihanda para sa diablo at sa kanyang mga kampo. Para po yan sa kanila, hindi po para sa atin. Amen. Inihanda yan ng Panginoon para sa kanila. Kaya sila gumagawa ng paraan para tayong maisama. Gumagawa sila ng paraan para ang mga tao ay mahatak nila. Kasi ito pong ating katawan, ito po ay hindi po ito ang dapat magsisi. Ang dapat pong magsisi ay ang ating kaluluwa. Amen. Kasi yung kaluluwa, yun po ang mapaparusahan. Hindi po ang katawan natin ito. Ang kaluluwa kasi siya yung walang kamatayan at kahit siya ay naandun sa apoy, hindi siya mamamatay. Kasi siya ay kaluluwa. Wala siyang kamatayan pero ang masakit doon, siya ay mananatiling buhay at nakakaramdam ng sakit. Sa impyerno po ay walang mercy. Wala purong himala. At wala purong piling maghango sa iyo. Kaya pag nandun ka na, doon mo maibubulong, doon mo masasabi, sana pala noon naniwala na ako. Sana pala noon palang nagtiwala na ako sa iyo, Ama. Sana noon palang ipinakita ko na sa iyo na ikaw ay mahal ko. Sana noon palang nagtiwala ako sa iyo. Sana yung mga tao na papahayag ng salita ng Panginoon nung panahon na ako'y buhay, sana pinaniwalaan ko sila. Sana nagtumanggap ako noon pa sa Panginoon. Sana noon pa nakilala na kita, Panginoon, at nagtiwala na ako sa iyo. Maraming sana ang mababanggit mo pag naroon ka na sa lugar ng imperno. Dahil walang mercy mo. Walang himala doon. Walang taong yayakap sa iyo doon. Wala nang banal na espiritu doon. Wala na pong piling magligtas sa atin sa lugar na yun. Ay napakapalad po natin kung sa panahon ngayon, ipinagkakatiwala natin sa Panginoon ang ating mga buhay. Ito pong ating tinatamasa ngayon, ito ay hindi po ito ang tunay na buhay. Pero napakahalaga po na pahalagahan natin
itong binigay na ito ng Panginoon sa atin dahil minsan lang tayo daraan sa ganitong sitwasyon. Kaya sana gamitin natin ang buhay na ito na ibinigay ng Panginoon para sa paglilingkod sa Kanya. Para siya ay purihin, sambahin, pasalamatan, para tayo ay mapunta sa Panginoon na tinatawag na langit. Saan pa niya inilarawan ang impyerno? Sabi sa 2 Pedro chapter 2 verse 4, ang sabi niya, hindi pinatawad ng Diyos ang mga anghel na nagkasala. Sila itinapon sa impyerno kung saan sila iniginapos sa kadiliman upang doon hintayin ang araw ng paghukom. Kahit po anghel, kahit sino ka pa, kung ikaw ay nagkasala at hindi ka lumapit sa Panginoon, isasama ka nila. Gusto nila yung mga tao, isama nila ron. Diba sabi ng unang binasa natin, yung impyerno ay parang sa dyablo at sa kanyang mga kampo. Pero bakit ang mga tao nakakasama ron? Kasi dinadaya nila ang tao. Nadadaya ang tao, di ba may mga anghel pang nadaya sila. Pagkulang po tayo sa pagkakilala sa ating Diyos na buhay. At ang sabi po sa Marcos chapter 9 verse 43 hanggang 47, sabi po diyan, kung ang kamay mo ang nagiging sanhi ng iyong pagkakasala, putulin mo ito. May mabuti pa ang pumasok sa buhay na walang hanggan na putol lang isang kamay, kaysa may dalawang kamay na mapunta ka sa impyerno sa apoy na hindi namamatay. Doon hindi namamatay ang mga uod na kumakain sa kanila at ang apoy. Kung ang paa mo ang nagiging sanhi ng iyong pagkakasala, putulin mo ito. Mabuti pa ang pumasok sa buhay na walang hanggan na putol ang isang paa kaysa may dalawang paa na mapunta ka sa impyerno. Doon hindi namamatay ang mga uod na kumakain sa kanila at ang apoy. At kung ang isang mata mo ay nagiging sanhi ng iyong pagkakasala, tukitin mo ito, mabuti pang pumasok ka sa kaharian ng Diyos na iisa lang ang mata kaysa may dalawang mata. Ngunit itatapon ka naman sa impyerno. Purihin ang Panginoon. Pinapahalagahan po ng Diyos ang ating kaluluwa. Kumbaga, yun pa siya makakasama niya rin sa langit. Hindi itong katawang ito. Kaya nga sabi niya, kung okay pa na wala kang kamay, okay pa na wala kang matang kaliwa o kanan, okay pa na wala kang isang paa. Kasi hindi naman ito ang pupunta doon. Ang dapat pong magsisi ay ang ating kaluluwa. Yung pong nag-iisip ng mga hindi magagandang bagay, dapat po yun ay mabago. Kaya nga sabi ko, hanggat hindi nababago ang ating kaisipan, ang ating puso, mahihirapan tayo na makalapit sa Diyos. Mahihirapan tayo na mabuhay ng may kabanalan. Hanggat hindi nababago ang takbo ng ating isip. Ng ating isip, ng puso at isip natin. Sabi ko nga, lahat ng ginagawa natin sa ating kapwa ay para sa ating sarili. Kung ang kaisipan natin sa kapwa natin ay hindi maganda, meron ka bang kaisipang hindi? Dapat mo itong tanggalin. Dapat po ang kaisipan natin at ang puso natin laging mayroong positive, mayroong pong magagandang sinasabi, may magandang pananaw sa lahat ng mga taong kasalamuhan natin. Kasi ang lahat ng mga tao ay may karapatang maligtas. May karapatang makasama natin sila. Kaya sikapin natin na hindi tayo makapunta sa lugar na yan na kung saan wala ng mercy, wala ng awa, at hindi na tayo pwedeng makalis. At maraming sana ang masasabi mo sa lugar na yan ng impyerno. Ngunit purihin ang Panginoon. Sabihin mo sa katabi mo, purihin ang Diyos. Alam nyo, salamat sa Panginoon. Alam mo kung bakit? Tinanggal niya yung impyerno sa kanyang mga anak. Amen. Lahat ng kanyang mga anak ay nagkaroon ng buhay na walang hanggan. Doon siya ay mapako sa krus. Purihin ang Panginoon dahil tayong lahat ay mayroon ng pag-asa.
napakahirap ng kalagayan natin noon at wala tayong kaparapag-asa. Ngunit dahil nung dumating ang Panginoong Isus, lalo tigit nung siya ay maipako sa krus at muling mabuhay. Kaya dapat handa tayong sumuko. Dapat handa natin isuko ang ating buhay sa Panginoon. Dahil nung siya'y mamatay, kasama doon namatay ang ating mga kasalanan, at nung siya'y nabuhay, kasama po tayong nabuhay sa pagkabuhay na magmuli ng ating Panginoong Isus. Napakalaking pag-asa ang binigay sa atin ng Diyos nang siya po ay mabuhay. Kung ang Panginoong Isus hindi nabuhay, sayang po ang ating paglilingkod. Ngunit nung siya'y nabuhay, yun po yung katuparan ng pag-asa ng mga taong nananalig at naglilingkod sa Kanya. At ito po, ang pupuntahan niya ay ang langit. Na kung saan ito ang pangako ng Ama sa atin, at ito ang pangako ng Diyos sa atin, at ito ang pinahahayag ng Panginoong Isus sa atin para tayo ay mapunta sa Kanyang Ama. At sabi pa nga niya, siya ay mauuna na at ipaghahanda tayo ng mga tahanan kung saan maraming silid doon sa lugar ng Kanyang Ama. At doon po ay masaya tayong maglilingkod sa Panginoon at masaya tayong aawit, pupurihin siya dahil yun po ang tunay na buhay na ipinagkaloob ng Panginoon sa atin. Sabi po ng Matthew 28 verse 1 hanggang 10. Sabi po sa Matthew 28 verse 1, verse 1, sundan na lang yan dyan, hanggang 10. Sabi po dyan, makaraan ang araw ng pamamahinga sa pagbubukang liwa-iway ng unang araw ng linggo, pumunta si Maria Magdalena at ang isa pang Maria sa libingan ni Jesus upang tingnan ito. Biglang lumindol ng malakas sapagkat bumaba mula sa langit ang isang anghel ng Panginoon. Iginulong nila ang batong nakatakip sa libingan at umupo sa ibabaw niyon. Ang kanyang mukha ay nakasisilaw na parang gitlang at puting-puti ang kanyang damit. Nanginginig sa takot ang mga bantay nang makita ang anghel at sila'y nabuwal na parang mga patay. Ngunit sinabi ng anghel sa mga babae, huwag kayong matakot. Alam kong hinahanap ninyo si Jesus na ipinago sa krus. Wala siya rito sapagkat siya ay muling nabuhay gaya ng kanyang sinabi. No? Ito pong pagkabuhay ng Panginoon, ito na yung pag-asa. Dito na tayo nagkaroon ng buhay. Kaya yung paglilingkod natin sa Diyos, nakasiguro tayo. Meron tayong kasiguraduhan. Dahil binata na niya ang lahat, ginampanan na niya ang lahat, napagtagumpayan na niya ang lahat, at ngayon inaani natin itong buhay na walang hanggan na ibinigay ng Panginoon. At ang masarap po sa Panginoon, dito pa lang mararanasan mo na. Yung kalahati ng kaligayahan natin, dito sa buhay natin ito, mararanasan na natin yun. Kailangan maranasan natin yung kalahati ng kasiyahan ng buhay natin habang narito pa tayo sa lupa at doon na natin mararanasan ang kabuuhan doon sa piling ng Ama. Dito pa lang po, dapat maranasan na natin ito. Dahil dito siya ipinako. Ipinakita sa mundo ito na pagtagumpayanan niya ang lahat. Maging ang kamatayan ay walang kamandag sa Kanya. Dito po napahiya ang dyablo. Dito po siya pinamukhaan na wala siyang magagawa. Hinamo tayong lahat ng Panginoon. Kung iisipin tayo na hulog na doon sa impyerno kung saan yung apoy na napakalalim na walang hanggan, tayo'y naroon na biglang binuhat ng Panginoon, iniangat at nilipat sa langit. Tayo pong lahat ay nasa tiyak na kamatayan, ngunit dahil na mamatay ang Panginoong Isus, tayo iniyahon at tayong lahat ay nabuhay na magulit. Ang sabi ng Panginoon, kung sino mang nabubuhay na nanatiling nagtitiwala sa akin kailanman ay hindi na mamamatay. Napakasarap po, di ba, na talagang tayo po ay nagkaroon ng tunay na pag-asa. Kaya ito pong pagkabuhay na muli ng Panginoon, ito po yung pinakamalaking pag-asa ng mga taong naglilingkod sa Kanya. Ito po yung pinakamalaking himala na ginawa ng Diyos sa atin na tayo naroon na, ngunit bigla tayong iniahon ng Diyos at tayo ngayon ay nasa langit na pangako ng Panginoon. At yung langit pong yun, pwede mo nang maranasan sa lugar na ito. Kasi ang sabi ng Panginoon,
Sabi na, sambahin ang ngalan mo dito sa lupa para ng sa langit. Kaya dito sa lupa, pili natin siyang sambahin na parang nasa langit. Pag sinasamba mo siya rito na parang nasa langit, biro na po tayong magandang pamumuhay na mararanasan. Pag ikaw po ay pinagpapala, masarap ang pakiramdam mo, meron kang yung konsensya mo malinis, tapos yung puso mo hindi mo masyado nag-aalala, ang sabi ng mga tao sa iyo, sarap ng buhay mo, para kang nasa langit. Yun po yung, nandito pa man tayo, pero para tayo nasa langit. Kaya sabi ng Panginoon, kaya nga sabi ito, panalangin, sundin ang loob mo. Ito sa Ama namin, dito sa lupa, para lang sa langit. Kaya po dapat tayong gumawa ng mga bagay ayon sa kalooban ng Amang nasa langit, dahil tayo po rito, ang ating pamumuhay dapat nakaayon sa kultura ng langit, kasi doon po tayo magtatagal. Amen. Yung ginagamit po natin dito ang pamumuhay na po ito, papunta. Kumbaga di ba tayo, pag halimbawa ikaw ay pupunta ng Amerika, bago ka makarating, halimbawa, pupunta ka sa isang pamilya sa Amerika, bago ka makakarating sa kanila, sasalain ka muna. Tuturuan ka sa mga kaharian, tuturuan ka muna ng kaugalian nila bago ka makalalapit doon. Sa mismong hari, ituturo, kumbaga, yung mga babae ng una na gusto maging asawa ng hari, mga 3 taon pa yan sila, na pinaliliguan ng mga gatas kung ano-ano, siya nga ihaharap sa hari at pipiliin ng hari. Kaya nga si Queen Esther, napakapalad, kasi siya ay tinampihan ng Diyos, kaya siya ay napili ng mahal na hari. Kasi ang dami nilang kinuha ng para gawing asawa ng hari, ipalit doon sa Reyna na nagkasala. At si Reyna Esther ang napili kasi siya ay sinamahan ng Panginoon. Hindi po basta. No? Sa atin po, dito pa lang, hinuhubog tayo ng Panginoon. Kaya kung minsan, tinatanggal ng Panginoon, di ba minsan, masakit. Masakit ito minsan. Di ba? Lalo kung medyo may yung iyong kalooban, parang ang hirap sundin. Diba? Parang ang hirap sumunod. Pero dahil gusto natin masanay tayo sa kaugaliang makalangit, ginagawa natin, sinusunod natin. At masusunod po natin ito pag nasa atin ang salita ng Diyos. Kasi ito po yung pattern ng Panginoon doon sa langit. Kaya ito ang ating pinag-aaralan kasi ito po yung gagawin natin doon. Kaya sabi ko nga, sa ating pong paglilingkod sa Diyos, tayo po ay may kasiguraduhan dahil sabi niya, wala na siya rito sapagkat siya ay muling binuhay gaya ng kanyang sinabi. Halikayo, tingnan ninyo ang hinimlayan niya. Magmadali kayo at ibalita sa kanyang mga alagad na siya ay muling nabuhay. Mauna na siya sa inyo sa Galilea. Makikita ninyo siya roon. Iyan ang balitang hatid ko sa inyo. At dali-dali na silang umalis sa libingan ng may magkahalong takot at ganap at patakbong pumunta sa mga alagad upang ibalita ang nangyari. Ngunit sinalubong sila ni Jesus at binati. Lumapit sila sa kanya, hinawakan ang kanyang paa at sinamba siya. Sinabi sa kanila ni Jesus, huwag kayong matakot. Humayo kayo't sabihin sa mga kapatid ko na pumunta sila sa Galilea at makikita nila ako. Nung mabuhay ang Panginoong Hesus, nagpakita po siya sa mga alagad. Hindi po siya kwento lang na nabuhay. Talagang nagpakita siya, nahawakan siya, at sumamba sila. Kan sabi ng Panginoon, huwag kayong matakot. Kasama niyo ako. Ang sabi niya sa verse 10, sabi niya, huwag kayong, sabi sa kanila ni Jesus, huwag kayong matakot, humayo kayo, sabihin sa mga kapatid ko na pumunta sila sa Galilea at makikita nila ako roon. Nung mabuhay siya, hindi na niya sinabing mga alagad ko. Sinabi niya, mga kapatid ko, sabihin ko sa mga kapatid ko. Itinuring tayo ng Panginoong Hesus na kapatid.
Ganun na po kalalim yung pagtitiwala ng Diyos sa atin. Ganun na kalalim yung relasyon natin sa Diyos. Alam mo kung bakit kapatid ang sabi ng Panginoon sa atin? Kasi simula nang siya mamatay at siya nabuhay, tayo po ay nagkaroon na ng karapatang tumawag sa Ama. Kaya tayo tinuring niyang kapatid. Kasi nung mawasak yung tabi, meron tayong karapatan. Sabi ko nga kanina, di ba, na bago makarating doon sa ang nag-aalay nung una yung mga parit. At sila ay mayroong kalimbang sa paa. Habang mapunta sila doon sa holiest of holies na lugar, tumutunog yung kalimbang. At pag hindi na yung tumunog, may tali yan sila sa paa. Hinihila yun kasi hindi sila pwedeng kukunin doon ng tao. Mamamatay yung taong papasok din kasi yung espiritu, yung presensya ng Diyos doon, hindi kaya ng taong tayuan yun. Mamamatay ang tao doon. Kaya hinihila nila yung palabas. Pag hindi na tumunog yung kalimbang, ibig sabihin patay na yung nag-aalay doon. Ibig sabihin hindi tinanggap ng Panginoon yung alay ng tao na yun. Kaya napakahirap natin lumapit sa Diyos nung una. Pero nung mamatay ang Panginoon, tayo ay mga alipin, naging mga alagad ng Panginoon, ngunit nung siya mamatay, iba na yung tawag niya sa atin. Tayo ay mga kapatid na ng Panginoon. Tayo ay, ibig sabihin tayo ay may koneksyon sa Ama, direct na tayo, na Ama natin ang nasa langit. Hindi na, kaya sabi niya, kaya ganun, itinuro ng Panginoon ng pananalangin, sabi niya, humingi kayo sa Ama namin, sumasalangit ka, sambay ng ngalan mo dito sa lupa, para nang sa langit. Hindi sinabi ng Panginoon, humingi kayo sa Ama ko. Pagkat talagang, ang tinuturo ng Panginoon siya ay mabuhay, dineclare niya na tayo ay kanyang mga kapatid. Kaya po tayo may direksyong relasyon sa Ama at mayroon tayong karapatang lumapit sa Kanya na hindi nadadaan sa mga pari. Nagkanawasak po yung tabi at ang Diyos at tayo ang namagitan sa atin ay ang Panginoong Hesus at nung mawasak yung tabi, tayo po ay nagkaroon ng direksyong relasyon sa Ama. Kaya nga sabi ng Panginoon, walang pwedeng hatulan. Hindi kayo pwedeng humatol. Nung una pwedeng humatol ang tao, kaya nga yung mga Parisiyo nung una, hinahatulan nilang kapwa nila. Kasi alam nila kung sino lang ang pwedeng maligtas. Kasi ayon sa kanilang kautosan. Pero nung mamatay ang Panginoong Hesus, wala nang pwedeng humatol. Kahit yung kalapit mo. Kahit yan ay makasalanan, hindi mo pwedeng hatulan. Kahit dahil once na magbago yan at nagbalik loob sa Panginoon, tatanggapin ng Diyos. Kasi sabi ng Panginoon, hindi ako naparito para sa matuwid. Naparito ako para sa mga makasalanan. Hindi nangangailangan ng doktor ang walang sakit. Ang nangangailangan ng doktor ay yung may karamdaman. Di ba na siya kumakain kasalo ng mga maniningil ng buhay, sabi ng mga Parisiyo, bakit kung talagang Diyos ka, kung talagang propeta ka o Diyos ka, bakit Diyos nakikisalo ka sa makasalanan? Sabi niya, hindi nangangailangan ang walang sakit ng doktor. Ang nangangailangan ng doktor ay ang merong karamdaman. Maliwanag po sa salita ng Panginoon, kaya po sabi ng Panginoon, huwag kayong humatol para hindi kayong hatulan. Wala tayong karapatang humatol sa kapwa natin. Kaya nga sabi ko, bawat ginagawa natin, tayo po ang nakikinabang. Kaya huwag kang gagawa ng hindi maganda, kasi ang lahat ng ginagawa mong maganda ay para yan sa'yo, hindi para sa kanila. Tandaan ninyo, kahit kayo ay lukuhin, dayain kayo. Okay lang yan. Kasi may Diyos tayong buhay. At ang Diyos natin, kaya nga tayong dayain, pero hindi nila kayang dayain ang Diyos natin. At siya ang magtatanggol sa atin. Ang sabi ng Biblia, huwag kayong gumanti, ako ang gaganti. Mas sabi nga ni Pablo, nung inutusan nung pare yung kalapit ni Pablo na siya nagtatanggol, sabi niya, sampalin mo yan, sabi ni Pablo. Pag sinampal mo ako, hahampasin ka ng Diyos. Hindi po tayo dapat mangamba. Ganun po, tayo bilang anak ng Diyos. Sa kanyang pagkabuhay, napakalaki po ng himalang ginawa ng Panginoon sa atin. Ganun nun po katindi ang relasyon natin sa Ama. Ganun na po tayo dapat magtiwala sa Kanya sa mga bagay sa ating buhay. Kaya sabi ko nga, paano mo hindi mararanasan ang ginhawa sa buhay kung ikaw ay lubos na nagtitiwala sa Panginoon? Oo, lukuhin ka man, dayain ka man, okay lang, pero may Diyos tayo. May Diyos tayo na kailanman ay hindi kayang dayain. Kaya wala, hindi ka dapat mamroblema. Kaya lahat ng dapat na ginagawa natin ay ayon sa kalooban ng Panginoon. Hindi ka pwedeng madaya, hindi ka pwedeng maloko.
Pansinin mo yung mga taong, laging dinadaya, niluloko. Sila man lagi yung may pera. Sila lagi yung naluloko, pero sila lagi ay meron. Pero yung mga naluloko, nakaloko ngayon ng 1 milyon, 2 buwan lang wala. Diba? Yung laging nagbibigay, pagdating sa, subukan mo sa isa, kahit sa church, kung sino yung laging nagbibigay ng mga pamasko pagdating ng Pasko, tingnan mo sa next year, siya lagi ang nagbibigay. Yung laging tumatanggap, siya na lang lagi ang tumatanggap. Hindi ka na nagsawa katatanggap. Kaya sikapin natin, kaya nga sabi ko, Panginoon, ang pinakamasarap na kaloob, diba sabi ng Panginoon, may kanya-kanya tayong kaloob, may kaloob ng pagbabahagi ng salita ng Panginoon, may kaloob ng mga, pero ang pinakamagandang kaloob, yung kaloob ng pagbibigay. Kasi pag ang kaloob mo yung pagbibigay, ibig sabihin, may binibigay ka. Lagi kang nagbibigay, lagi kang meron. Pansin mo sa samahan, kung sino yung laging nagbibigay, siya lagi ang merong ibinibigay. Bakit ganun? Yung mga tumatanggap lagi, sarap ng buhay, tatanggap na naman ako. Pero hindi nyo alam na mas masarap yung buhay yung nagbibigay. Mas masarap yung isa siya tumatanggap. Kasi karamihan kasi ang tao, gusto niya lang na lang kapwa. Hayahay lang. Pero masarap po ang magbigay kaysa sa tumanggap. Kaya po sa ating pong buhay, yan po ay tinuturo ng Panginoon sa ating pong pamumuhay, maging tapat tayo sa Diyos. Dahil yung buhay po ay nasa Kanya. Sabi ko, Panginoon, pag dinamdam ng lahat ng tao ang tunay na diwa ng pag-ibig mo, makakaranas talaga ng wala sa buhay. Makakaranas ng kayamanan na dito pa lang sa mundong ito. Kaya nga, ang sabi ng Panginoon, magtiwala kayo sa akin, anak. Sa pagtitiwala natin sa Panginoon, hindi ka naman magugutom. Amen. Ang lagi ko sinasabi kay Pastor, sabi ko, alam mo, halimbawa, wala tayong bigas ngayon. Tanghalian, wala kang bigas. Okay lang. Ay di mag-pray tayo. Thank you Lord, fasting kami ngayon. Pero huwag mo sayangin yung pagkakataon na yun. Wala kang pagkain eh. Baka naman wala kang pagkain, natataranta ka kung saan ka pupunta. Paano ako kakain? Huwag kang mataranta, pumasok ka sa kwarto mo, lumuhod ka. Panginoon, salamat, wala kami bigas ngayon. Mananalangin kami hanggang hapon. Di ba? Ang laki ng nagawa mo para sa kaharian ng Panginoon at maya-maya may tutok-tok sa iyo. Storm. Brad. Ito na yung kailangan. Kasi narinig ng Ama. Kasi tayo may karapatan. Kasi sabi niya, mga kapatid ko, tayo po ay mayroon ng karapatan. Kaya huwag ka mag-alala. Kung may mga nagkakaproblema ka man, sabi ko nga, kung nagkataon may karamdaman ka, lumuhod ka lang sa loob, umiyak ka sa Panginoon. Yun ay tayo mo, parang magkaroon ka ng talagang nandun yung pagtawag mo sa Panginoon. Kaya yung lahat ng nangyayari, pag ipinagkatiwala mo sa Panginoon, hindi po ikaw bibigawin ng Diyos. Kasi siguro sabi ng Panginoon, pag ako, nananalangin ako, halimbawa, kung may kailangan ako, nananalangin ako. Eh, yung mga anak, may mga trabaho na. Siyempre, siguro, hindi pa ako nananalangin, naisip na nila. Walang pera si Papa. Bigyan ko na ng pera. Diba? Pinagpapala yung mga kasamahan. Kasi ang tunay mong pagpapalain sa totoo lang. Pag ikaw ang tatay, ang pagpapalain lahat ng kasama mo. Kasi ikaw yung nananalangin sa kanila, tatanggap ka na lang sa kanila. Pag nananalangin ka, pagpapalain ng pamilya. Kaya sa ating pong paglilingkod sa Panginoon, mayroon po tayong kasiguraduhan. Huwag po tayong kailangan, nung mabuhay ang Panginoon, kasama po tayong nabuhay. Kasi tayo po ay mga patay na. Dahil tayo ay talagang nagkasala. Sabi ng Roma, sabi niya, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Tayong lahat ay nagkasala. Pero dahil sa Panginoong Hesus, tayo po ay nabuhay. Tayo po ay iniako ng Panginoon. Nandun po tayo sa, kumbaga kalagayan natin para tayo nasa kumunoy. Na kahit anong effort mo, hindi pa ako makakita ng kumunoy, pero ayon sa kwento, kahit ano raw gawin mo, hindi ka makakaabot. Maliban na lang na mayroong kumuha sa iyo. Kahit na yung lakas mo gamitin mo, lulubog at lulubog ka. Pero pag may nag-abot sa iyo, makakaabot ka ron. Para tayo nasa kumunoy, na kailanman hindi natin kayang umalis. Pero dahil sa Panginoong Hesus, tayo po ay nailamon. Kaya sana po namin natin yung pagkabuhay ng Panginoon. Magkaroon tayo ng totoong pagtitiwala sa Kanya. Yun nga
yung kanyang buhay ibinigay sa atin at tayo po ay binigyan niya ng karapatang maging kapatid. At ibig sabihin, ama na natin ang kanyang ama. Kaya ano man yung gusto natin, makakarasan natin. At yun pong kapayapaan, kasaganaan, dito pa lang po makakaranas ka na. Ang buhay mo rito ay parang buhay doon sa langit. At ang sinasabi ng mga tao, sarap ng buhay ng tao ito, parang buhay, parang nasa langit. Parang prinsipe, parang reyna. Panay ang biyahe kahit walang pera. Totoo ba yun? Yung mga ganon, yung mga ganon, hindi ka naman karapat-dapat, pero naging karapat-dapat ka dahil sa biyaya ng Diyos. Sabi ko nga, pinagpapala ka ng Panginoon, hindi dahil mabait ka. Dahil mabait ang Diyos sa iyo. Si Abraham, bakit siya, dami rin yung pagkakamali, pero bakit patuloy siyang pinatatawad at Panginoon pinamahal? Ay, mahal nga siya ng Diyos eh. Di ba? Si Jacob, daming pagkakamali. Pero, dahil mahal siya ng Diyos, pagbalik niya, doon na naman. Si David, daming kasalanan. Pero dahil mahal siya ng Diyos, pagbalik, doon na naman. Pakalibong ang anak, nilostay pa yung pera, nung bumalik. Kaya nung tayo bumalik, lahat po tayo nakabalik nung mamatay ang Panginoong Hesus. Kaya huwag natin doon sayangin. Ubus na po yung oras. Na huwag natin sayangin, patuloy po tayo magtiwala sa Diyos. Gawa natin ang paraan o sikapin natin na tayo po ay makapaglingkod na mayroong tapat na puso sa Panginoon. Makakabiyahe ka kahit wala kang pera. Lapit na kami magbiyahe, kaya yung mga nagpre-prepare ng aming mga panggastos, alam ko, nagpre-prepare na. Alam ni Lord ang ating kailangan. Kaya huwag tayo mag-alinlangan, magtiwala tayo sa Diyos. Kung mag-alinlangan ka ba, isipin mo, mag-alinlangan ka, meron din bang darating? Wala rin siguro eh. Magtiwala ka na ng lubusan sa Panginoon. Sigurado pong may darating, kasama mo pa ang Diyos. At huwag kang mag-alala. Sabi ko nga, kung mayroon mga nagsasalita na hindi maganda o nanluloko sa iyo, huwag kang mag-alinlangan sa Panginoon kasi ikaw lang ang kaya niyang lubuhin. Pero ang Diyos, hindi niya kayang lubuhin. Alam ng Diyos. Kaya ipagtatanggol ka niya. Tayo po manalangin. Father God, salamat Panginoon sa iyong masalita sa umaga. Panginoon, salamat sa iyong muling pagkabuhay. Naunawaan namin, Panginoon, na kami mayroong buhay mula sa inyo, Ama, dahil sa Panginoong Hesus na tubos sa amin, Panginoon. Salamat po, pagpalaan niyong bawat isa at nawa po ay lalong lumalim ang aming relasyon sa inyo, Ama. Salamat po, Panginoon. Pagdalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Thank you, Lord.